Negative, K. Nothing further. Just We are here taking in the corner. hello, preventing control. To support Quezon City's LGU to build, to help build a safe city. Support it by ensuring that the peace and order and the security environment is conducive to the establishment of that safe city. Police Brigadier General Nick Torre, District Director, QCPD. Sa ngayon, ang population ng Quezon City is naglalaro sa mga 3.5 million. 4,125 overall strength. At nasa 3,000 plus ang nag-feel dyan. Ang police to population ratio natin is around 1:1,200, 1,300. We use technology and we ensure that our personnel are all working and giving their best, 100%. Dahil kulang ang tao. So, yun na lang ang hinihingi namin sa mga tao namin, 100% pag sila ay naka-duty. Ginagamitan natin ng teknolohiya para suportahan ang ating mga tao sa ground. Well, ini-implement talaga namin yung pag-aaral talaga nung responsive patrolling using crime statistics to see yung mga nangyayari, yung clustering ng krimen, crime mapping, tapos ang pinaka-crime clock, anong oras nangyayari yung mga krimen, pinag-aaralan namin. And then, that's the time where we deploy our people, that's the time we employ our resources para ma-stop ang crime even before they happen. Sa ngayon, with the technology, nadagdagan ngayon, may database tayo. At saka ngayon, with what you see here in the command center, may real-time surveillance monitoring tayo using the drones. We have 54 drones right now in operation. So, nagdadagdag pa kami. I think we need mga around 70-80 drones para talagang magawa yung gusto namin. Yung real-time monitoring, invaluable talaga yun. Real-time monitoring, nakikita namin ang ginagawa ng mga tao namin. Kaya pag tinignan mo yung screens natin, nakikita namin sila through body camera, nakikita namin sila through CCTV, nakikita namin sila through drones. So, nakakapagbigay kami ng mas maayos na impormasyon para ang kanilang responde ay mas maayos, especially sa mga drugnet operation. I think we have Mavic Pro na ginamit. Ang issue ng PNP is Mavic Pro. Tapos ngayon, yung mga bago dumating na yung mga Mini 2, as the new technology comes in, mas maraming features ang mga na pupunuan nila, yung mga maraming needs before. Like for example, unang-una dyan, waterproof na drone. So itong enterprise drones na to, yung Matrix 30T, ay waterproof to. So kahit na umuulan, lumilipad kami. So after that, sa gabi, may night flying capability rin siya. So mayroon siyang night mode, infrared, mayroon siyang thermal, and yung range niya medyo mataas. Kaya pag ang police namin, ang pilots namin ay naka-standby dun sa 5th floor ng aming parking building, medyo malayo-layo yung inaabot nila. Kaya-kaya nila hanggang 5-7 kilometers. Easy, kaya-kaya nila liparin. Maximize talaga yan. Actually, kulang pa dalawa lang aming enterprise. We're still looking at the possibility of procuring more. Because sa ngayon, kumbaga sa fleet, ito yung mga big fleet namin, mga aircraft carrier namin. Tapos nakapaligid yung mga maliliit na drones namin to support them. Pero ang workload talaga ay ibinibigay sa enterprise drone. Meron dyan, may makita kayo dyan, may car chase dyan, may sunog dyan, may aksidente dyan, may nag-suicide dyan. Drones lahat, may mga drones na nagpo-cover dyan. Talagang malaki ang tulong ngayon sa ang mga pulis namin ngayon, yung hindi na normally hindi mapasok ng mga pulis natin, napapasok natin, or hindi natin nakukover lahat. Napupuntahan ng drone, at least dito, nakikita natin na ibabato nitong operators natin dun sa ground na, dito may developing situation, dito may ganito, may ganito. Very important, very important. Napakalaki ng gamit sa akin dito ng drone na to. Talagang, especially sa surveillance, and then daily monitoring, sila talaga yung isa sa malaking source of information namin. Well, I can say that we're still scratching the surface. We won't stop until we will be the best and we can actually maximize the use of our